Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't naramay ang Panginoon, tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pumapasang? Lalahanin mo sana, minamahal ka niya ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pumapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Amen. Ayan po ay awitin na napakaganda. Ayan po ay galing po sa ating kababayan at kabarangay. Nandyan po sa Sunderland, England. Kaya magandang umaga po sa ating lahat, mga kape. Ang oras po natin dito ay 5:06 ng umaga. Ngayon po ay kalawang araw ng Hunyo, June 2, 2021. Parang kailan lang natapos ng ating po Mayo. Kaya lahat po ng mga June bride yan. Lahat po ng mga magbe-birthday ng June, lahat po ng anniversary ng June. Sana ang Panginoon bibigyan tayo ng mas marami pang selebrasyon sa ating buhay na ginagamit para sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa araw nito, and let us listen to this song, Taos Pusong Pasasalamat. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, mga kape. Salamat sa Panginoon for giving us another new day. Of course, sa paggabi sa atin sa maghapon, sa gabi na tayo binantayan sa pagtulog. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat ngayon sa Kanya, mga kapatid. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Amen. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Amen. Ang dami kong buhay Puno ng lusa, dahil sa'yo, Diyos, nabuhay
napakagandang awiting. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Ayan po, taos pusong pasalamat. Mga kape, dapat lang na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil alam po natin na wala po tayo rito ngayon pag hindi po dahil po sa kanyang biyaya. Opo, yan po ang wag po natin kalimutan na lagi pong tatandaan na tayo sa ating pong estado ngayon ng ating pong buhay, sabihin natin simple o marangya, lahat yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Tandaan po natin na lagi pong magpasalamat sa Kanya. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Kailangan nating magpasalamat sa Kanya dahil sinabi ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5, nandun po nakasaad doon na sinabi ng Diyos, give thanks in everything. In everything give thanks, for this is the will of God. Ayan po mga kape kaya wag po tayong magsawa sa pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sabi ka nga, kung meron kang mga problema sa buhay, count your blessings. Opo, napakarami po tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Ginising ka niya, binigyan ka ng ilong na humihinga ng matik, automatic. Tignan mo, isipin mo, hindi pa tayo wala pa tayo sa sitwasyon na kailangan lagyan ng oxygen yung ating pong ilong o banga para makahinga. Salamat sa Diyos at hindi pa natin tinuturuan ang ating ilong na huminga, bagkos ito ay automatic. At salamat din sa Panginoon for giving us brain that is still functioning well. Marami po tayong pasalamatan sa Diyos, hindi lang po yung mga material na bagay na sa atin, kundi sa biyaya ng kalusugan, buhay, hangin. Salamat sa Diyos. Kaya mga kakape, yan po dapat ang hindi natatanggal sa ating pong kaugalian o sa ating pong ginagawa sa araw-araw, yung isipin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Salamat tayo sa Kanya sa ating mga pagta-travel, ginagabayan niya tayo, pinoprotektahan, saka maraming mga bagay-bagay, kaya hindi po natin mabilang kung ating pong bibilangin ang Kanyang pong mga biyaya sa atin. And that's why especially if we will going to add also yung mga negative things, yung mga negative situations, circumstances, hardship, troubles, problems, lahat yun, sabi ng Diyos, in everything, give thanks. Kaya salamat sa Diyos. Kumusta na kayo mga kakape? Kumusta ang ating pong araw? Kumusta ang ating gabi? Kumusta ang ating pong umaga? Salamat sa Diyos, and we are here again to be together as to worship God through the music, and of course sa ating pong panalangin, at higit sa lahat yung ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Opo, so ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lumalapit muli sa inyo para ating pong pag-usapan ang salita ng Diyos. And of course, you are here in our morning coffee devotion, at sa mga baguhan dyan na kasama natin, welcome po sa ating morning coffee devotion, and God bless you, and may God give you peace and joy in our life. So salamat sa Diyos, and yes, magandang tanghali po dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto, sa Ontario, of course magandang takip silim po dyan. Sabi nga nila alas 10 pa lang ng gabi, alas 10 ng gabi, meron pang araw dyan, doon lang po lulubog ang araw dyan po sa parte ng Canada, and somewhat kahit po sa Netherlands po siguro baka walang gabi dyan sa Netherlands. And yes, salamat sa Diyos for everything, and yes, magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent. Okay, salamat po Mama May Aljen, Jen Aljen, Mama Rose Mulaj, and of course sa Sunderland kay Brother Edgar Alonso, ang ating pong singer dito, yung pinapatugtog po natin mga awiting na galing po sa kanya. Maraming salamat po sa mga songs, Brother Edgar Alonso, our very own, nandiyan po sa Sunderland, and of course dyan po sa England. Okay, dyan po sa London, magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon din po dyan po sa San Francisco, California, kay Ma'am Emerita Baptista Orfos, and of course kay Sir Jean. God bless you po, and may God
give you peace and strength and good health. Of course, maraming salamat sa Panginoon. At magandang oras din po dyan sa Texas. And yes, magandang gabi po dyan po sa Netherlands, whatever the time there, sa Switzerland, sa Spain, sa Norway. Magandang oras po kahit po sa Norway. Ang balita ko, ang aking napanood, bihira din magkaroon ng dilim doon o gabi. I mean, dilim. Ayan po. So, ingat-ingat po tayo palagi mga kape. And of course, magandang madaling araw at hating gabi dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Dyan po sa UAE, dyan po sa Dubai, sa Daman, Oman, Riyadh, sa Qatar, sa Kuwait, dyan po sa lugar na Jordan, and of course lahat po na kinaabot po ng ating programang Morning Coffee Devotion nang dahil po sa inyong pag-share. Maraming salamat, at anumang pong oras kayo abutin ng ating programa, magandang oras po, and may God bless you with peace and great joy within our hearts. Ayan po ha, maraming salamat sa Panginoon. If you have prayer request, mga kape, just feel free to comment o kaya send nyo lang po yung mga prayer request, and we will pray for that. And before that, tayo po ay makinig muna ng awitin bilang pasasalamat sa Diyos na ating pong laging pinapatugtog dito. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, magandang umaga, Judy and Brenda Rosales. Of course, kay Manang Lorna Lopez Madamba, good morning kapatid. Manang Lorna, thank you very much. And of course, kay Ma'am Emerita Baptista Corpus, sinan po siya, San Francisco. Ayan, salamat sa Diyos. Buenas noches po, Ma'am Bel Guillermo, yan po sa Spain. Ma'am Telma Harap po rin nila, maraming salamat. Doon po sa Pinili, ingat po kayo. Kay Ma'am Leonarda Cubar, maraming salamat, ma'am. Kay Preacher Pastor Nelson Salvador, maraming salamat po bayaw for joining us. Of course, kay Ate Fe, maraming salamat po. Lord Elisa, thank you very much. Sorry. And yes, kay Vince Ugot Yala, mga Yala family dito po sa ating barangay, kunting tiis lang po, panalangin lang po tayo. And yes, kay Ma'am Vilmalin Sagid Agpawa de Gruyter, dyan po sa Netherlands, magandang oras po sa inyo. Gwede, hindi ko na alam kung ano yung salita niyo. Anyway, thank you very much, Ma'am Vilmalin, kapatid po ng ating pong kasama at teacher ng mga deaf, si Sister Hilda Agpawa. Maraming salamat. Of course, kay Manong Willie Reynon, thank you very much, Manong Willie, good morning. And kay Ate Madeline, kay Himnas, kay Piskal, kay Terdy, kay Auntie Lagrin, lahat na kayo dyan, magandang oras po sa inyo. Manong Rizalito Lopez, of course, kay Ma'am Florence, good morning, Manong ito. Kay Konsihala Aderlene Alonso, ang ating pong BSW, sa pong masipag na BSW. Magandang umaga po, Ma'am Aderlene Alonso. Thank you very much also, and good morning to Ma'am LC Liberato Quitoriano. Maraming salamat po. Thank you very much for sharing our videos. Uncle Arnel at kay Aunt Elena Valeriano, good morning. Thank you very much, Uncle, for always supporting our program. At Jenalyn Ragbak, isa pong deaf, nanonood. Thank you very much. And kay May Pascual, kay Isero May Pascual, ayan, ang aking apo na yun, ha. Salamat sa Diyos, salamat sa Kanya. Ayan po, napakaganda pong awitin, salamat sa Diyos. Okay, tayo po ay manalangin na, mga kakape.
dakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa oras na to na kami po ay nagtipon-tipon kahit sa FB Live. And in Lord, this is a gathering. Though we are not together with distance, long distance. Pero Panginoon, though we are far from each other, and yet we became closer because of social media, and because of the desire that you put in their hearts. Lord, alam ko po na dahil dyan, kaya kapag kami naririto, nang dahil po sa inyo. Opo, narito po kami at nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po ng ginagawa niyo sa aming pong buhay. There are so many things to say thank you, to be grateful. For we are experiencing your goodness, your faithfulness to us. Though many times we've been unfaithful, but kayo po ay lagi din dyan, maunawain, mapagpatawad na Diyos. Salamat Panginoon for forgiving us. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa iyong pasensya. Maraming salamat Panginoon sa lahat-lahat na kahit kami po ay may katigasan ng ulo. Panginoon, salamat po sa pagmamahal. At hindi ka nagbabago sa amin. Please forgive us, Lord, for the sins that we have done. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng mga naisip na hindi po tama. Sa aming pong pananalita, Panginoon, at nakakapanakit po ng kapwa sa mga salita po namin masama. Sa mga gawain po namin o kaugalian na hindi po kaaya-aya sa inyo. Sa aming pong mga galaw, sa aming pong mga aksyon na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, patawarin niyo kami. Help us to be grateful in everything. And yes, we thank you for all the blessings. Even the troubles and problems in life, in which we know they are blessings in disguise. Because we believe that everything that you brought and will bring in our lives are for our own good. Because you stated in your word in Romans chapter 8 verse 28, sinabi po ninyo, Panginoon, and we know that all things work together for good to them that love God. Opo. To them that love you. Sa mga tunay na nagmamahal at umiibig sa inyo. And yet, Lord, napakadali po namin sabing mahal ka namin. But sometimes, hanggang sa bunganga lang. Eh, Panginoon, please teach us to love you genuinely. Yes, sincerely. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong ginagawa. And our Lord, kami po ay nagmamakaawa sa inyo, na kami po ay yung suotan ng kababaan loob, na sa ganun niyo pong biyaya ay malayang makapagtrabaho sa amin po buhay. Dahil po natin, Panginoon, that without your grace, we are nothing. Opo. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong kadakilaan at kabutihan. At sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyong bawat isa sa mga nanonood at sa mga nakikinig. I do pray, Lord, that you may please protect them, help them, heal them, encourage them, comfort them, especially sa mga na-infect, sa mga nandyan po sa mga quarantine areas, sa mga naka-isolate, sa aming po mga taga-barangay, sa lahat po ng dako ng mundo, na kung saan nandun ang mga mahal sa buhay, naka-isolate, o kaya ay naka-quarantine. We do pray, Lord, for the strength that you will give them. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng sapat na kalakasan at pasensya na sa ganon mahintay ang tamang oras, tamang araw na kanilang pong paglabas. And we pray also for our brethren who are sick, sa lahat po ng mga nangailangan po ng healing, complete recovery, opo, at saka kailangan po nila financially when it comes to their medications and for their travelings. Please, Lord, protect them. Katulad po, Panginoon, Sir Nemesio Alipio Jr., kay Ma'am Evangeline Pendia,
kay Janelle Sharp, Lord, we thank you very much, Lord, for what you're doing. Please continue on to provide their needs as well as good health. And yes, kay Ma'am Trinidad Adswara, Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, Sir Bess at Papala Carla, Grammy Crame. We pray also for Auntie Marilyn Raca Alonso, Lord, for her complete recovery. Bawa po kayo sa kanila. Kay Kuya LD Alonso, kay Chiki Alonso, Edelberto Cañete Jr., Irene Laporte. And we pray also, Lord, for Manong Ilyong Asuncion. And yes, we ask, Lord, to please have mercy also sa mga aming pong mga minamahal, sa aming pong mga mahal sa buhay na kailangan po ng kalakasan. Please strengthen them. And of course, Lord, sa naramdaman po ni Ma'am Bel Guillermo, please, Lord, work in her life, sa kanyang pong tiyan, pagaling mo po, palakasin mo po siya. And of course, kay Ma'am Telma Harap po kay Adilaw, sa kanyang pong good health. And of course, we are also praying for her daughter, si Christine Adnilao, sa kanyang pong challenge sa buhay, na ito po kanyang malampasan na meron pong pagkaroon ng tagumpay. Maraming salamat po. And for the son of Pastor Dali sa Asuncion, we pray for you to intervene, that you please help them, that you will please give them wisdom, give them unity, Panginoon, that whatever their family problems, Lord, that you may please help them. Maraming salamat po. And of course, we pray for the baby, and that the baby will get well. And of course, kay Cas Eugene Sumer Asuncion, sa kanyang pangalusugan, and of course, Lord, to all of them, to the whole family, that you will protect them and strengthen them, Panginoon. Maraming salamat po. And of course, sa kanyang pong good health. And all of us, Lord, of course, we pray for good health and for strength. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, nilagay po namin sa inyo, kagaya po ng prayer request ni Ma'am Rose Mulaj, kay Sir Rodrigo, Alicia Domingo, and we pray for Gay Arlene Ventura, Malinda Leo Wang, yes Lord, Merlin Reynon, Salvador Lizardo, Clay Ezequiel, King James, kay Maribel Slavon Lizardo. Yes, we pray, Lord, even for Rafael Argasa, at sa lahat po, Panginoon, na mga nangailangan po, Panginoon, ng kagalingan o lunas mula po sa kanilang sakit, Panginoon. Please, Lord, help them. Lord, kay Ma'am Elizabeth Tesirilo, palakasin mo po siya. And of course, we pray also, Lord, sa mga aming po mga barangay officials, sa aming po mayor, sa governor, sa Congress, sa Senate, sa President po namin. We pray that you may please give them wisdom in every decisions that they will make. Maraming salamat po, Panginoon, and we are here. Kami po ay nagkakaisa, Lord. Kami po ay nagmamakaawa sa iyo. Make this COVID cease. Lord, please heal our land. Maraming salamat po, and please, Lord, sa mga activities na darating pa, please, Lord, give us wisdom. And of course, bless the pastors, the preachers, the missionaries who are preaching the pure gospel. Maraming salamat po, Panginoon. Help us today. Give us wisdom. And we pray, Lord, whatever, Lord, na kanilang pong mga dinadalangin ngayon, that you please listen to them. Hear our prayers, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We will give you all the glory for everything that you are doing in our lives. Kay DJ MJ, please, Lord, heal him also. At yun po, Panginoon, kay Sir RK, at sa lahat po na mga nangailangan po ng healing ngayon, that you may please help us and teach us. Thank you very much, Lord. Please give us, Holy Spirit, give us unity and harmony, and of course, Lord, teach us as we talk about your word. We thank you very much, Lord. We ask all these things. We thank you very much. We thank you. We thank you, Lord. Bless also the program, radio program, Crisis to Answer, and of course, the online home radio, the LMJ. We pray that you may please bless also, and of course, Lord, maraming salamat sa mga pagkakataon. Lord, sa mga appers, mga frontliners, please protect them. Sa mga educators and even the learners, Panginoon, maraming salamat po. Gabayan mo kami, protektahan. At anuman po ang mga nangyayari po sa amin, please, Lord, huwag mo kami pababayaan. Maraming salamat po. Please protect also and please provide the needs of our families. Kahit po sa aming pagkain, Panginoon, sa kalusugan. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Thank you very much, mga kakape, for your time in prayer. And yes, tayo po ay patuloy sa ating pong pag-aaral. And our time now is 5:31. And this time is brought to you by Generica Drugstore. All in marriage by Dr. Modesty Ermina Corpus. Ayan po ha. At saka ang
alkaline vitamin C. Ang vitamin C na pwede inumin kahit walang laman tiyan. Maraming salamat at ito po ay safe dahil hindi po ito synthetic. Okay, so tayo manalangin muna makinig muna ng isa pang awitin bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral. Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapatid na bagal ng awitin. May God speak to your hearts. At totoo nga po ito na kailan mo ba talaga ibibigay ang buhay mo para sa Kanya? Kailan pa Kailan ka ibibigay maglilingkod sa Kanya? ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Thank you very much, Sonny Boy, Bakit Alere, kay Ate Lorna Lopez Malamba, magandang umaga po, salamat. Kay Susbili Lagbo Marcos, maraming salamat. Dito sa Hawaii, Denot Maningas, At kung ang kay Manang Jenny, Dura Lagastan, of course, kay Castrolis Asuncion, kay Eugene Silvera Asuncion din sa Canada. And yes, kay Manang Colleries din sa Hawaii. David Asuncion Maningas Jr., maraming salamat. Kay Rosalie, dyan po sa Pasig City, lahat kayo dyan, God bless you. And yes, kay Kuya Rogelio Asuncion, ang aking pong kapatid na panganay na nandyan po sa Malolos, Bulacan. Maraming salamat, Kuya Roel. And of course, kay Kuya Konsehal Alberto Tomas. Maraming salamat. And of course, kay Ate Lisa. Ma'am Imelda Marcos Paguyo, happy birthday po sa inyo. God bless you. Ma'am Imelda Marcos Paguyo, happy birthday. And of course, kay Jane Baby Ascension Alfonso. Maraming salamat, Jane. Maraming salamat for joining us live. God bless you. Kay Ma'am Marilyn Anchieta Seridon, maraming salamat. At sa lahat ng mga kasama natin ngayon, salamat. Sir Mina Pascual, yes. Kay Larry Pascual, the Pascual family. Ayan pong awitin. Kailan pa? Oo nga naman. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kailan pa? Oo. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nakikinig ka ngayon,
Sana sapat na ang ating nararanasan ngayon para manumbalik sa Diyos, para maging totoo sa paglilingkod. It's not playing time, mga kakape. If you are there and you know you are a Christian, wherever you are, you may be far away, or you may be very far from the Philippines, and you are there somewhere in Canada, America, England, and anywhere. If you you know that you are a Christian, and you know that you need to do something and to serve Him as to serve the Lord, tandaan natin to. Huwag na nating hintayin pa na ang Diyos ang magpupus sa atin para gawin ito. Let us remember, binigyan tayo ng Diyos ng freedom of choice, and it is your decision, kapatid, kakape, kung ikaw ba susunod at maglilingkod sa Kanya o hindi. Pero sa mga nangyari ngayon, sapat na ang lahat ng ito para ipakita ng Diyos sa atin at iparamdam sa atin na hindi po ganito ang nagbibigay sa atin. Hindi po pera ang bibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at saya sa buhay. Alam po natin yan. Hindi po pera na pagbibigay sa atin ng kapayapaan. Though we need it, though we want it, but I tell you this, don't let this control your life. At sinabi ng Diyos, mga kakape, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan. Unahin po natin ang Diyos. I-prioritize po natin ang Diyos. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos sa Matthew 4:4 at Luke 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, pag tayo ay nakakakitaan ng mga bagay-bagay, na tayo ay interesado sa mga spiritual na bagay, yan po ang dapat natin gawin. Yan po ang dapat natin pasalamatan. Dapat yun po ang encourage po natin, na hindi po natin dapat binibigyan ng sama ng loob ang bawat sa atin na mga naglilingkod sa Diyos. Wag po tayong gagawa ng isang bagay na magdidismaya sa isang taong naglilingkod sa Diyos. Wag naman po sana natin sabihin, yan, pasanto-santo yan, pero ang totoong buhay niyan, totoong kaugalian yan, ganito ganyan. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga ibang tao na magbago, na ipakita ang kanilang genuine na pagmamahal sa Diyos. Imbes na atin po silang i-criticize, let us support them. Let us help them. Let us help them to continue on to serve God. Dahil alam po natin na paglilingkod sa Diyos hindi po madali. Hindi po madali ang mga desisyon ng paglilingkod sa Panginoon. Though sometimes it's easy for us to say, yes Lord, I will follow you. But I tell you this, it's very hard. Because sa daanang matuwid, nandyan po maraming obstacles. Napakarami po mga balakid dyan. Kaliwat kanan, kahit saan ka pupunta, sa ating harapan, kahit sa ating punlikuran. Marami po mga pagsubok yan. Maraming obstacles. Pero kailangan nating magkaroon ng determinasyon. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, mga kakape, I will never leave you. I will never forget you. Yan ang sabi ng Panginoon. At kung tayo man ay madadapa, dahil tayo ay nalinlang ng mga temptation o sa mga tukso na nasa ating pong daanan, tandaan po natin to. Ang sabi ng Diyos, though the just man falleth 7 times, and yet he will rise up again and continue on. Let us move forward. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo talunan dahil po panalo na ang Diyos. Nasa kanyang pong side po tayo. We are on the winning side. Kaya wag po tayong patatalo at pagagapi sa mga ginagawa ng Diablo at mga ibang tao na kanya ginagamit para tayo ay discourage o dismaya. Mga kakape, let us continue on. Laban ng Diyos ito, hindi natin laban. Dahil pag tayo sumunod sa Kanya, mga kape, I tell you this, you can enjoy life kahit po sa hardship, kahit po sa mga circumstances na hindi po natin nagugustuhan, sa mga sitwasyon kung saan naiipit po tayo, hindi alam ang gagawin. Tandaan natin to, we are on the winning side. We are in His side, God's side. Tandaan po natin. Kaya yan po ay sapat na para mag-encourage sa atin, para magpatuloy para sa Kanya. Tandaan po natin yan. So people will criticize us, though people will say anything false against us para masira lang po tayo. Agawin man nila ang ating pong Facebook account para siraan tayo. Tandaan natin to, napakatindi
ng Diyos na nakakaalam po ng lahat. And God knows your heart. God knows even our pong pag-iisip. Kaya napakahalaga na sa ating pong pang-araw-araw ng buhay, let us always ask God to search our hearts. Opo. Kaya alam niyo po, backsliding starts in the heart. Opo. Dahil kung ano po yung ating po pinapaniwalaan sa buhay, especially when we are bombarded by these material things or problems, issues of life. Ako mga kape, ang dami po nating dapat pag-usapan patungkol dyan. Pero, ang ating po pinag-usapan ngayon, of course, as we continue the lesson yesterday, opo, mag-comment lang po kayo at mamaya we'll try to read all your comments. Okay, maraming salamat. And yes, thank you very much for sharing. As you are sharing our videos to your friends, alam niyo po, mas lalo po tayo nagiging blessing sa kanila, because every time that they will listen to the Word of God, hindi po tayo nagsasalita doon. It is the Lord Himself. If we mention or read the Bible, it is the Word of God. Kaya ito po, malay natin, yung mga hindi po naniniwala sa Diyos, yung mga hindi naniniwala po sa Biblia, yung mga meron pong mga galing sa Diyos, malay natin dahil po sa ating pag-share with love, doon po natin ang may papakita sa kanila and magkaroon po sila ng pagkakataon para ma-realize nila na kailangan nila ng Diyos. Kailangan nila ng Diyos. Nakatulad po natin, kailangan po natin ng Diyos, mga kape. So keep on sharing our videos and let us help one another. Nang sa ganon, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay aabot sa mga tao na hindi pa naabot ng mga misyonaryo, ng mga simbahan. Dahil nga po, salamat sa Diyos sa social media, sa internet. Because of this, we can reach out. Mas marami pa tayong mga matutulungan at ma-encourage sa pamamagitan po ng salita ng Diyos and through our prayers. Yan po mga kapiha. Kaya huwag po kayong magsawa. Okay? So, ano ang pag-usapan natin kahapon? The devil wants you. The devil wants you too. Pangalawa na kasi ngayon eh. Pero meron ibig sabihin yun, di ba? The devil wants you. The devil wants you too. Di ba? Parang ano. So, tandaan po natin to. Ang demonyo po ay tuso. Opo, crafty. Ano po yan? Makulit po yan. Ginagawa niya lahat para tayo ay babagsak at tayo ay matisod, para tayo ay madapa. And every time na tayo po ay madapa, marami po mga marami po mga pangangantsaw yan. Sabi niya sa atin, huwag ka lang bumangon, diyan ka na lang. Wala kang kwentang tao, you are a failure. Wala kang silbi sa bundok ito, hanggang diyan ka na lang. Huwag ka nang magpatuloy. Walang maitutulong ang salita ng Diyos na pinabasa mo o pinag-aaral mo. Hindi ka matutulungan na yan. Hindi ka mabibigyan ng kayamanan yan. Ganun ng Diablo. Material things. Ang kanyang pong ginagamit na napakatindi, napaka-epektibo para magkawatak-watak ang mag-ama, ang mag-asawa, ang pamilya, ang magkakamag-anak. Kaya imagine that dahil dito. Dahil sa napakalit, the least in the Bible, which is money or monetary. Yan po mga the least na nasa listahan ng Panginoon. When I say the least, yung pinakamaliit na bagay na yun po ay nagawa ng dahil po sa ating pong currency or whatever, na yan po ang dahilan kung bakit nakawatak-watak ang mga pamilya, mag-asawa at magkakamag-anak ng dahil sa lupa na pinag-aagawan, dahil ang lupa pag-aari ng Diyos yun eh. O di ba? Marami tayong maraming mga bagay-bagay na hindi po pagkakaintindihan ng mga tao because of these material things. Doon po sila nagkakahiwalay. Pero tandaan natin to mga kape, ganon ang Diablo katindi. Oho. Can you imagine that? Nanalo siya nung kanyang pong tinem o nang tinukso niya si Eva at si Adan. Nanalo siya doon. And he used this very effective temptation that he is using. And he is using the pride of the eyes, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ito po yung ginagamit niya na matindi.
At epektibo ito. Maraming taon na, libo-libong taon na ang nakakaraan, and he came to his expertise. Siya po ay expert na when it comes to this, for using these three major temptations, in where dito niya pinapasok ang kanyang mga tukso o panunukso sa atin para po tayo ay magkasala at lalay sa Panginoon, para mahinto po tayo sa paglilingkod. Dahil every time na tayo po ay isang Kristiyano, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, at tayo ay nalugmok sa kasalanan, nang dahil tayo ay nag-enjoy na doon, and we are enjoying swimming in the river of sin, tandaan natin to, hindi po tayo magagamit ng Diyos, because only a vessel that is clean ang magagamit mo ng Panginoon. Isipin nyo, ikaw ba gagamit ng pinggan na marumi? Ay hindi naman. Ikaw ba gagamit ng tinidor at saka kutsara na marumi? Hindi. And yes, tayo po ay parang vessel na kung saan gagamitin ng hari. Ang hari natin ay walang iba kundi ang Diyos. Siyempre, pag tayo po ay maruming vessel, maruming tapayan, maruming pinggan o whatever, maruming mangkok sa harapan ng sa atin ng hari, sa harapan ng ating hari, hindi tayo gagamitin yan. Kaya nga, napakahalaga, mga kakape, na pag alam natin na meron po tayong ginagawa o pinag-enjoy na masama, mali, kasalanan sa ating buong buhay, it's now high time for us. This is now the time for us to repent. Opo, magbago na tayo. Kailangan na nating magsisi sa ating mga ginagawa. Let us turn 180 degrees. Opo, at talikuran na natin yan. At tayo ay manumpalit sa Panginoon. At tayo maglingkod sa Kanya together. Because when we are, mas marami po tayong naglilingkod sa Diyos, mas marami po tayong magagawa. Mas marami po tayong matatapos ng mga trabaho. Tandaan po natin yan. Ikaw at ako, when we are united, tandaan natin to, when you are alone, you can do little. But if we are together, we can do much. Make sense? When you are alone, you can do little. But when we are together, we can do much. Parang halimbawa yung isang walis tingting. Isipin nyo mabuti. Yung walis tingting na yan, maraming that is a cluster or kumpul-kumpul po yan ng maraming mga tingting. Subukan mo yung isang tingting lang, walis tingting, yung isang tingting lang, may salanga iit usarom, nga pag-asagad itaro bayan nyo. Subukan mong gabitin yung isang tingting lang ba panlinis dyan po sa paligid ng bahay niya. Naku, abutin ka ng siyam-siyam bago mo matapos. Gagawin mo barbecue, mga dahon-dahon dyan. Tusok-tusokin mo na lang. Kasi nga, hindi mo sila mahawi nang dahil sa isa lang po siya. Dahil wala po siyang strength. At mag-isa siya. Meron man siyang magawa, kunti lang, at saka matagal. But if that iit or that stick or that yung tingting neto ay isama mo sa marami na nakakumpul dyan, that is being clustered with a rope or whatever, gumawa niya basta na dyan marami sila, magkasta kasama, together, if gamitin mo yan, kahit ganyang kalaking bato, pwede niyang hawiin, dahil sa lakas nila, dahil they are together. Of course, with our strength. Opo, ganun po tayo. Para tayong mga walis tingting. Tayo parang mga walis tingting. Hindi po sa katawan walis tingting in comparison when it comes to our unity. And sabihin natin, kung mag-isa lang tayo na ginagamit ng Diyos, mas kunti lang po ang Kanyang nagagawa para sa atin. But if we are together as one, unified, nagkakaisa po tayo, and nasa kamay po tayo ng Diyos, lahat po tayo sabay-sabay na gamitin ng Diyos, napakarami po tayong magawa para sa Kanya. Opo, kaya tanggalin na po natin yung resentments, yung mga grudge, yung mga sama ng loob natin. Ayaw kong maglingkod sa Panginoon dahil may sama ng loob ako sa isang kapatid. Hindi ko siya mapapatawad. Ayaw ko siyang patawarin. Grabe yung ginawa niya sa akin. Grabe yung ginawa niya sa aking asawa. Grabe yung ginawa niya sa aking anak. Grabe yung ginawa sa aking kamag-anak. Ano nangyayari sa'yo, kapatid? So, tignan natin.
baka ikaw ay isa na rin sa mga natempt o kung saan nagtagumpay ang dyablo para hindi na tayo magamit pa ng Diyos. So let's see. Tignan natin. Mga kakape. Tignan natin. So the devil wants you to. Kailangan ng dyablo. Ang tanong, the devil is in need and it's urgent. Gusto mo bang mag-apply sa kanya? Gusto mo bang magpagamit sa kanya? Alam ko, sabihin mo, hindi eh. Pero alam nyo, ang dyablo, tricky po yan. Sabi niya sa'yo, maglingkod ka sa akin, sumunod ka sa akin, ikaw ay yayaman. Maaaring sabihin niya yon. Pero tandaan natin, lahat ng sasabihin ng dyablo, lahat yan temporaryo. Nagsisinungaling po yan. Dahil pag sumunod ka sa kanya, naku, masisira ang buhay mo. Tandaan natin yan. Oo, niwala ka sa akin. Sisirahin niya ang buhay mo. Mag-enjoy ka saglit. Panandaliang saya na gustong-gusto mo naman. Pera, karangyaan, ibibigay niya sa iyo. Kagaya ng ginawa, sabi ko nga sa iyo, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ito yung offer niya sa atin. Oo, dahil pag sabi niya, pag yumaman ka, ikaw ng pinakamayabang sa mundo. Pag yayaman ka, ikaw ng pinakamalakas sa mundo. O, di ba? He can tell that to you. But we believe he is lying. He is lying. Kaya tandaan natin yan. Napakatuso po ng dyablo. John 10:10, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Yan po ang sinasabi ng Biblia. And the Bible says, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Nagtagumpay po ang dyablo kay Solomon, Haring Solomon, dahil po rito, lust of the eyes. Nabighani siya sa ganda ng mga prinsesa, mga reyna, mga kababaihan sa kanyang kaharian. At pinakasalan niya ang 700. At nagkaroon pa siya ng kabit na 300. Can you imagine that? At dahil sa kayamanan na kanyang pong tinatamasa, hanggang sa dumating yung pagkakataon na sabi niya, I am great. Pride of life. And what happened? Ang konklusyon niya sa kanya nangyari, sa kanya, sinabi niya, vanity of vanities. Everything under the sun is vanity. Wala pong kabuluhan. Walang kwenta lahat ng mga bagay-bagay na atin nakikita. Dahil just doon yung mga temporary lang. At kaya nga ang pinakamahalaga sa atin, sinabi din ng ating pong sinabi din po ng Haring Solomon. Doon po sa Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, remember now the Creator of the youth. Tandaan mo, maglingkod ka na sa Kanya habang maaga pa, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang kumpleto pang ngipin mo, habang malakas pa yung pandinig mo, habang maliwanag pa ang iyong mga mata, habang ikaw ay mayroon pang lakas, mga buto-buto mo ay malalakas pa. Maglingkod ka na sa Diyos. Yan ang kanyang konklusyon dahil ito ang buhay, sabi niya. This is the purpose of life. Na magkaroon ka ng takot sa Diyos at ikaw ay maglingkod sa Kanya. To do His will. Sumunod po tayo sa Kanyang kautusan. Yan po ang sinabi ng Diyos. Tandaan po natin, the devil wants you. The devil wants every soul. Be sober. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober. Maging alerto po tayo. Be vigilant. Mapagmatyag po tayo. Because our adversary, the devil, ang ating pong kalabang dyablo, siya po ay parang leon na humihingaw-ngaw, kumahalingaw-ngaw. Siya po ay naghahanap. Siya po ay nag-iikot at naghahanap ng kanyang pong malalapa at kanyang masisira. Ganun po ang dyablo. Opo. So ano ang gusto ng dyablo na gawin natin? We have learned about this yesterday and you can review yung ating pong devotion kahapon. Natapos po natin yung 4. Una, the devil wants you to drift away from the church. Gusto niya nakalimutan natin ang church. Gusto niya na huwag tayong umattend ng church. Yan po ang gusto ng dyablo. Pero ang sabi ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together. Hebrews 10:25.
Okay? The devil wants you to be at ease all the time. Gusto niya pa-relax ka lang. Of course, gusto natin yun, di ba? Ang sarap kayang mag-relax. Ang sarap kayang ikaw ay natatrabaho, busy, marami kang ginagawa, napapagod ka, hindi po natatapos, marami pa kang iniisip na gustong gawin, gustong accomplish, mga building projects, mga extension classes, marami tayong mga iniisip, mga proyekto natin sa bahay, proyekto sa labas, mga pangarap natin sa buhay, pangarap pa sa mga anak, mga plano natin. Ang dami po nating iniisip. We are so tawag dito. Tayo po ay talagang mayroon po tayong dala-dala sa ating pong balikat na responsibilidad. And yes, we need to relax. Di ba? Kailangan natin mag-relax. And the devil is offering to you that. Sabi niya sa'yo, sige, mag-relax ka. Huwag ka nang bumalik kasi dyan. Mapagod ka lang. Lumapit ka na sa akin, sumunod ka sa akin. Sigurado magkakaroon ka ng kaginhawaan sa buhay. Paupo ka na lang. Breathe fresh air. At yun ang sabihin sa'yo ng Diablo. He wants us to be at ease. Na tayo ay paisi-isi lang. At tayo ay nag-enjoy sa lahat ng ating layaw. At kahit saan tayo pupunta at ma-enjoy ito. We want to unwind, di ba? Gusto natin mag-relax. Pero ang gusto ng Diablo, yung pagre-relax na wala na tayong gagawin para sa Diyos. Dahil problema lang yan. Huwag mo nang simulan. Ako, ubusin ng church ang pera mo. Ang pastor nyo, ang galing-galing magsabi na meron tayong project, mga kapatid. O ang pastor mo, di ba, sabi niya, yung building natin, di pa natatapos, kailangan natin ng flooring, kailangan ganyan. Ubusin ang pera mo, yaman mo at lakas mo, pinaghirapan mo yan, tapos bibigay mo lang sa church. Di ba? Pwedeng ganoon. Mag-relax ka, halika. Doon tayo, punta tayo doon sa beer house, punta tayo sa diskuhan, punta tayo doon sa Waikiki Beach, punta tayo, mag-tour tayo around the world. O, di ba? Yun ang gusto ng Diablo sa atin. In reality, mga kape, we need to unwind. We need to relax. Pero, let us rest on the arms of God. Ang sabi ng Diyos, doon sa Matthew, sinabi niya doon, come to me, halika kayo rito, all ye that weary and heavy laden, and I will give you rest. Let us rest on the arms of Jesus. Yun po ang kailangan natin. Nasabi natin sa kanila, sabi po ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He cared for us. And yes, Lord, here am I. Nandito aking dala-dala. Mga pinapasan ko ang mga to. Lord, binigay mo sa akin to. I do trust in you. Ibinigay mo ang mga ito dahil gusto mo at matuto ako. At ako ay maglilingkod sa iyo. Mas marami pa akong magagawa para sa iyo. Lord, here are my problems that you gave me. I will give it back to you. I will give them back to you. Because you know the solution of this. And I will rely on you. I will count on you, Lord. Tutulungan mo ako, di ba? Ang sarap nun. And yes, the devil wants us to neglect the Bible. Ayaw ng Diablo makinig tayo ng Bible. Ayaw ng Diablo na tayo magbabasa ng Bible. Ayaw ng Diablo na tayo ay makikinig sa mga sermon. Ayaw ng Diablo tayo makikinig sa mga preachings patungkol po sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas dahil sa kanyang salita. Dito po tayo nabubuhay. And the word of God is eternal. God's word changes lives. That's why Satan doesn't want us to listen to the word of God. Kaya nga, nagsasawa tayo eh. Ayaw ko lang makinig, pinapatamaan ako palagi ng pastor ko. Makinig ka. Kung ikaw ay natatamaan sa mga preaching na dinideliver ng pastor mo, ibig sabihin nun, meron kang kailangang baguhin sa buhay mo. Because they care. The Bible, the Word of God cares for you. At ang ating pong tandaan ito, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Opo, salamin. Ikaw pa naman, paggising mo ng umaga,
Lalabas ka agad ng bahay nyo na hindi nagsasalamin o kaya hindi naghihilamos. Ay, may bisita ka eh. May kumakatok. Alam ka pabubuksan mo siya. Hindi mo man tingnan lang yung sarili. Kaya salamin dahil titingin ka doon at titignan kung anong mali. At kung may mali, ayusin mo, inaayos mo, di ba? Ganon yung salita ng Diyos, kapatid. Oo, ganon salita ng Diyos. Kaya huwag kang magsawa. Ang problema, magtatampo tayo para mga bata. Kinorek lang tayo ng sa ating mga maling ginagawa, sabihin natin, akala mo kung sino nagkukorek dyan, siya naman ganun din. Ibig na tayo magpasalamat dahil tayo kinukorek, mahal nga nila tayo. We are not perfect anyway. Yes, we are not perfect, totoo yun. Pero when correction comes, let us thank them. Let us thank God for the corrections. Because without corrections, paano yan? Matotolerate lang pong ginagawa natin. This is the problem of every leaders today. Toleration. They tolerate wrong things. Maawa naman tayo sa kanya kasi ganito, baka naman pag i-correct natin, baka magbabackslide yung napupunta ng church, hindi na magbibigay. Hey, wake up! Kung ikaw ay preacher, kung ikaw ay pastor, tapos ganyan ang ipakiramdam, nako, mag-quit ka na sa magpapastor. Pag natatakot ka na i-correct ang inyong mga members. Oh, the church is holy. Santo, banal ang simbahan, tandaan niyo yan. At hindi pwedeng mahaluan ng masama at marumi ang banal na simbahan ng Diyos. Tandaan natin yan. No siya kat arasagid, no siya kat alisto nga matantamaan, siya kat alisto nga papauyo. Check your life. There is something wrong in your heart. You need to learn. We need to be corrected. Tandaan natin yan, mga kakape. And yes, hindi po pera ang dahilan kung bakit gumugulong po ang church. Hindi po. It's because of faith. Tandaan natin yan. Christ is all we need. Tandaan natin yan, mga kape. Tandaan natin yan. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. And yet, the devil wants us to quit. And the devil wants us to neglect the Bible. Kasi masakit eh. Masakit ang katotohanan. Opo. Ito, makinig kayo. Kung ang isang bagay ay totoo at tunay, we need to know that. And we have the freedom, we have the right to know the truth. And yet, sometimes truth hurts. Many times. Ang katotohanan po ay masakit. Pero if you will accept it, if we will accept it and learn from it and apply it, then the truth will set us free. Will give us freedom. Freedom sa paggawa na kung ano ang bagay-bagay na nakapagbibigay ng kalulahatian sa Diyos. Diba? Number 4, the devil wants us to quit praying. Ayon ng diablo natin na nanalangin. Alam nyo ba na yung mga taong palagi na nanalangin, sila ang mas malapit sa Diyos? Alam nyo ba na ang isang Kristiyanong lagi na nanalangin, sila yung laging umaasa sa kapangyarihan ng Diyos? The more prayer, the more answer. The more prayer, the more conviction. Bakit? Pag tayo nanalangin, we know that God is not listening to us if we have sin in our hearts. Pag meron po tayong kasalanan sa ating puso, makinig, hindi po tayo papansinin ng Diyos sa ating panalangin. That's why every time that you pray and you realize God is prompting to your heart and He is telling you merong mali sa iyo na kailangan mong itama, then pupunta ka sa tao na nasaktan mo, humingi ka ng kapatawaran. Oo, dahil habang ikaw ay nanalangin, lalo kang lalapit ng palapit sa Diyos. At lalo mo ma-enjoy yung fellowship with one another. At magkakaroon ka ng puso at yung concern sa kanila.
Kapatid, kumusta ka na? Ipinapanalangin kita. Kumusta na yung problema mo? Ayos na ba? Ganun dapat ang mga kakapatid. Nagkukumustahan. Hindi yung pupunta ka sa simbahan, tapos paapawan ng sinusuot na damit. Yung paapawan kung ano ang klaseng sapatos meron ka. Alam nyo, ang tinitingnan ng Diyos ang puso. Tandaan natin yan. But the church needs to be taken care of. Dahil yan po ay katawan ng Diyos. Katawan ni Kristo. That is the body of Christ. And the body of Christ is holy. Banal po ang katawan ng Diyos. Kaya kailangan po nating irespeto. Kailangan po nating igalang ang katawan ng Diyos. Opo. Kailangan po natin yan. Okay. The devil wants us to quit praying. Tandaan natin yan. Ayaw po niya manalangin po tayo. Nakakalungkot po mga kakape. Matagal ka ng Kristyano, pinag-pray ka lang sa isang occasion, birthday party, hindi mo pa alam kung paano mag-pray. Ano nangyari sa'yo? O, diba? So, tandaan natin yan. Ang sabi ng Diyos in 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Kapatid, pray without ceasing. And in number 5, He wants us to lower our standards. Ito na yon. Preferences. But the more we know about the Bible, the more we will become strict to our actions, to our routine in life. The more we know about the more we know about the Bible, the more marami po tayong maunawaan at maintindihan ng mga bagay-bagay na ginagawa pala natin na hindi dapat. Kung paano suotan ng sarili, kung paano ayusin ang ating pong katawan, kung paano ayusin po ang ating kalusugan. Ganun po, bantayan ang ating kalusugan. Nandun sa Biblia yan, mga kakape. But I am not hypocrite to tell you na ako po, hindi pa ako perfect na tao. Hindi pa ako perfect. But at least, we are trying to catch up kung ano ang sinasabi ng Diyos. And we are trying our best. This give us struggle. Opo, dahil po marami tayong mga practices na hindi po kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. The devil wants us to lower our standards. Tandaan natin to. A Christian must be predictable. Kailangan maging predictable ang isang Kristiyano. Ano ibig sabihin nito? Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. Kung ano yung paninindigan natin. Dapat naninindigan tayo kung ano yung totoo. Yung totoo na sinasabi ng Bible. At kung yun ay totoo, kailangan natin ipaglaban. And yes, ang sabi ng Biblia, in 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Huwag mong mahalin o ibigin ang sanlibutan kahit na mga bagay-bagay na nasa daigdig, sa sanlibutan. Huwag nating silang mahalin. Dahil ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ang sanlibutan, kung minamahal mo ang sanlibutan, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa sayo. When I say sa sanlibutan, mga bagay-bagay na nauuso, trending, at dahil trending at ito sikat, at ito ay maganda, at ito ang katanggap-tanggap sa karamihan, ay sinusunod natin at ginagawa na rin natin. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kung tayo mga anak ng Diyos, nako, makinig kayo. Ang dami-daming bawal. Kaya nga sabi, yan sinasabi ko sa Brother Rafi. Kaya nga ayaw kong mag-member sa church eh. Dahil ang dami-daming bawal. Ang mga bawal na yan, kapatid, this is for our good. Restrictions may be strict. Kaya nga restrictions eh. But they are help for all of us. Ito po ay tulong sa atin para po tayo lumago. Tandaan natin to. Everything in life is a test. And temporary assignment. Tandaan po natin yan. Test po yan. Mga testings po yan. So, the devil wants us to lower our standards. Ang ibig sabihin nito, yung tinotolerate natin yung alam nating mali. When we know in fact that at the back of our minds, sinasabi ng ating konsyensya,
Uy, bakit mo hinahayaan ganon? Di ba dapat ipakita mo na caring ka sa kanya. Usapin mo siya with humility, with love. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Pumunta ka sa kanya, lumapit ka. Kapatid, alam mo tong ginagawa mong ito, masakit man sa iyo ito, pero gusto kong sabihin, mahal na mahal kita, pero yung ginagawa mong yan, hindi dapat. Nasa loob tayo ng simbahan, nasa loob tayo ng kapilya, nasa loob tayo ng church, pero mali yung ginagawa mong pagse-cellphone habang nasa service. Nandito yung ano ko nandito yung Bible ko bakit ano bang pakialam mo ha, hindi naman kita yung araw ha. O diba, magkaroon yung reaction na sa'yo. But I tell you this, if you do it with love, that God will be the one to talk to that person and pray for that person. Yes, do not lower your standard. Dapat, pag pumunta ka ng church, dapat ang isip mo nandun ka para maglingkod, magsamba sa Panginoon. Hindi yung dahil lahat na sila nagsa-cellphone, lahat sila, nako. Alam mo, pag alam niyo pag halimbawa nagkaroon ng night service, evening service, tapos biglang magkaka-brown out, makita mo, maraming mukha ang liliwanag. Dahil cellphone ang kanilang kaharap Ay na kanilang buklatin ng Bible. Dahil sa cellphone na raw nila ang kanilang Bible. It's okay, no problem with that. Pero ano yung problema pag cellphone ginagamit ninyo pag nasa church kayo? Anong problema? Matitempt ka kasi mag-notify yung messenger, yung mga messages, mag-notify yung mga pinalo mo na mga games, lahat yan. At mapipilitan ka, baka matempt ka na pindutin yon at maya-maya hindi ka na nakikinig sa preaching. Ang gagawin mo na lang yon, mag-reply ka na sa mga PM nila sa iyo. O di ba? So, this lesson is very hard for us, but I tell you this. If we will listen to this and we will realize the truth about this, then meron pong magbabago sa ating lahat. Mababago po ang ating pong sistema sa buhay bilang mga anak ng Diyos. The devil wants us to lower our standard, but tandaan natin to. Sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ano sabi dito? But continue thou in the things which thou hast learned. But continue thou in the things thou hast learned. O, di ba? But continue thou in the things thou hast learned. Magpatuloy tayo sa mga bagay-bagay na ating natutunan sa Bible. Ang sinabi rito, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Dahil ito'y natutunan natin ang galing po sa ating Panginoon. Natutunan natin galing sa salita ng Diyos. Let us continue in them. Huwag po tayong patatangay sa agos ng sanlibutan ito, mga kakape. But let us continue on with a high standard. Let us continue on the higher ground because we are on the winning side. Nasa Diyos tayo, na siya ay panalo. At tiyak, pag tayo susunod sa Kanya, mapagtatagumpayan lahat natin dahil kasama natin ang Diyos. Let us hate evil and let us love righteousness. Yun po ang gusto ng Diyos na gawin natin. Okay, number 6. He wants us to criticize the church. Gusto niya na sinisisi natin at ating kinukwento sa iba, chinichismis ang church, ng church ay hindi maganda sa'yo. O, di ba? Criticize. Yung naghahanap ka ng mga bagay-bagay na ikasisira ng church. Yung mga baho na nakikita mo dun sa church, ay nilalabas mo. At ginagamit mo yon para siraan ng church. At kung minsan naman ganito, when we say criticize, yun yung marami kang questions na kung saan ang gusto mo mangyari, yung mga suggestions mo o yung mga gusto mo mangyari, yung masusunod. And sometimes because of that, we are criticizing the church in where marami po tayong na-impluensyahang iba. And guess what? What you are doing in the church, sinisira po natin ang unity. At ingat-ingat po tayo sa ating mga tinuturo at sinasabi. Baka maya-maya, ito'y sisira din sa atin. O, diba?
Kaya bago tayo maglabas o magsabi ng isang bagay, aralin natin mabuti. Let us be cautious. Pero pag ito isang doctrinal issues, go on, go. But when it comes to our preferences, kailangan po natin ingatan yan. Sa ating po sarili pagkaumawa sa salita ng Diyos, kailangan po natin mag-isip at unawain at mag-ingat. Let us try to reconcile every word of God in order for us to be safe in our teachings and in our preachings. Opo, ganun po dapat mga kape. So, the devil wants us to criticize the church. Don't think of what we can get from the church, but think of what we can give to the church. Yun nga ang dahilan eh. Kaya nagpunta ako ng church para ako ay ma-bless ng salita ng Diyos. Amen for that. Ay punta ako sa church para humingi ng tulong. Sabihin ko, kailangan ko ng pera at kailangan ko ng tulong. Eh kung walang mabibigay sa'yo, what will happen? Hindi ka na po babalik doon. Hindi ka na pupunta doon. Tandaan natin to, napakarami po tayong mga benefits pag pupunta tayo sa church. Nandyan ang blessing ng salita ng Diyos. Nandyan ang empowerment ng Espiritu Santo sa atin. Nandyan ang blessing ng pakipagpanayam at fellowship sa mga kapatiran. Marami po tayong magagawa dyan. Marami po tayong makukuha dyan. And even the counsels of our leaders when we have problems. Ang masama po rito, ang mahirap po dito, yung ina-expect po natin na pag uwi natin, meron po tayo dala-dala na material na bagay. Tandaan natin to. We should not think of what we can get from the church because nandyan na yun eh. It was given already. Given na po yun dahil sa blessing ng spiritual na ating po malalasap doon sa church. But think of what we can give to the church. Isipin po natin yon. And ito, isipin natin. If all the members of the church is just like you, ano ang kalalabasan ng church? Pag lahat ng tao, lahat ng members sa church niyo ay katulad mo, ano mangyayari sa church? If you are a criticizer, then lahat kayo nagkikriticize at walang patatalo sa inyo. And for sure, madidivide po yan. So tandaan po natin, in Colossians 3:13, ito mong sinasabi, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, kung meron kayong away, meron kang kaaway, even as Christ forgive you, you also do ye. So also do ye. Yan ang sabi ng Diyos. Buhatin natin ang problema ng bawat isa. Let us join them. Let us help them. Carry the burdens. Help them carry their burdens. And forgiving one another. At kung meron kang kaaway, ang sabi ng Diyos, patawarin mo sila at humingi ka rin ng tawad sa kanila. Dahil ang Diyos, pinatawad tayo ng dahil sa ginawa ng kanyang anak na bugtong na walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Ano pa? Number 7. The devil wants us to lose our tempers. Yan po yun. Yan ang isa sa mga pinakamahirap kontrolin sa buhay ng isang tao. Yung galit, yung inis. And Satan wants us to lose. Kaya ang sabi niya, ang diablo po gusto niya isang awitin para sa kanyang mga tenga ang ating galit. Pag tayo nagsasalita, maraming mga salitang banat ng galit. And yes, Satan wants us to lose our tempers. Ang sabi ng James 1:19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Mga minamahal kong kapatid, sinabi niya dito sa Santiago 1:19, lahat ng tao dapat makinig ng mabilis, alerto, at maging makupad sa pagsasalita, at maging makupad sa pagkagalit o pagkaroon ng puot. Hindi po tayo dapat ganon, kabilis magalit sa kunting bagay lang. 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another,
For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Kung ikaw pala ang nagmamahal at umiibig sa kapwa, kilala mo ang Diyos. Alam mo at kilala mo ang Diyos dahil yan ang gusto ng Panginoon. He that loveth not, kung sa mga hindi na umiibig at hindi nagmamahal, hindi niya kilala at hindi niya kilala, hindi niya alam ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. Okay. So, tandaan po natin yan. Alam na natin yan. At number 8, He wants us to act. He wants us to act. He wants us to act childishly. Gusto ng diablo na tayo ay mag-asal bata. Mag-asal bata. Ayan po. Ano ibig sabihin nun? Ang isang bata, madali siyang magtampo. Pinagalitan mo lang na kung magtatampo na yan. Wake up, brothers and sisters. Mga matatanda na po tayo. And we are saying we are mature already. We should think before we will act like a child. Ha? Anong sabi ng 1 Corinthians 13:11? 1 Corinthians 13:11, ang sinabi niya, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought like a child. Nung ako ay bata pa, ako ay nagsasalita na parang bata, of course. Ang pagkaintindi ko, pagkunawa ay parang bata, madaling maniwala, of course. Nag-iisip ako na parang bata, siyempre. But when I became a man, nung ako ay naging adult na, I put away childish things. Yung mga kaugalian ng bata. Alam niyo ba kung anong gusto ng Diyos na maging tayo? Yung ating pananampalataya, dapat parang isang bata. Na tayo po ay naniniwala sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Yun po ang pwede natin gawin. When it comes to our negative attitudes, parang bata, yun po. Tanggalin na natin yan. Para tayo masaya. Para tayo ay nag-enjoy. Amen? Okay. Lastly, number 9. Ano ang gusto ng diablo sa'yo? Ano ang gusto ng diablo na gawin natin? Number 9. He wants us to put off the matter of serving Christ. He wants us to put off the matter of serving Christ. Ayaw niya tayo naglilingkod sa Kanya. Opo. Gusto ng diablo maglingkod tayo sa kapwa na meron pong tinatawag na kapalit. Siyempre, paglilingkod sa kapwa, magtatrabaho ka, siyempre meron kang sahod. Meaning, ang gusto ng diablo, mag-concentrate tayo sa pera. Mag-concentrate tayo sa kayamanan. Yan ang gusto ng diablo. At kalimutan mo na yung church. Kalimutan mo na yung mga misyonaryo na yan. Kalimutan mo na yung mga pastors na yan. Ang isipin mo yung sarili mo para sa future mo. Sige, magpakasipag ka para marami kang ipong pera. But I tell you this, wala kang madadala sa langit na gamit mo o pag-aari mo dito sa lupa. Dahil ang Diyos, lahat ng bagay na nasa atin, binigay niya at pinagkatiwala sa atin. And if you are not worthy to be trusted with those dahil di mo ginagamit yan para sa kanyang kalalhati, tandaan mo to. Tandaan mo to. Ikaw ang isa sa pinakamalungkot doon sa langit pagdating ng judgment seat of Christ. Dahil wala ka man lang inambag sa ministeryo ng Diyos habang ikaw naririto sa lupa. Okay? He wants us to put off the matter of serving Christ. Yan ang gusto ng diablo. Ayaw niya na ang isip natin ay nasa ministeryo ng Diyos. Ang gusto ng diablo, focus lang tayo sa business, focus lang tayo sa pera, dahil yan ang nagpapasaya sa'yo, mabibili mo lahat ng gusto mo. But I tell you this, real happiness ay hindi po nakukuha dito. Hindi po natin nabibili ang tunay na kaligayahan. Hindi po natin mabibili, wala pong halagang makakabili ng kapayapaan sa puso at kagalakan. Opo, makukuha lang natin yan sa Diyos. Totoong relasyon sa Diyos. Kaya ngayong gabing ito, o umagang ito, I'm sorry, yes, gabi sa inyong lugar, sa mga ibang lugar, I tell you this, Satan wants us to put off the matter of serving Christ. Ayaw niya na maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil nga, ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24, sinabi ng Panginoon, no man can serve two masters. Hindi pwedeng
maglingkod sa dalawang amo. Dahil pwede mong pagbigyan yung isa, kalimutan yung isa. Pwede mong pagbigyan yung isa talikuran mo. Kaya ang sabi ng Diyos, you cannot serve God and money. Opo. Ba't tandaan natin to? If you seek God first, these things that we need ay ibibigay sa atin ng Diyos. Pero ang ating hinahabol-habol ay yung kayamanan. Naku, tinatalikuran natin ng Diyos. That's why, kailangan nating i-prioritize ang Diyos. Dahil ang ating pong buhay spiritual, yan po ang magpakailanman. Dahil pag natapos na ang buhay natin sa mundong ito, yun na, magsisimula na ang eternity para sa iyo at para sa akin. That's why, wag nating sayangin ang ating pong buhay. The Lord God said in the Bible, merong isang versikulo doon na sabi doon sa Psalms, teach us to number our days. Na huwag po nating hayaan na lilipas ang araw na wala po tayong magagawang kabutihan at paglilingkod sa Diyos. Dahil tayo mga anak niya. So, before anything else, tandaan natin to. Bago natin magawa ito, paano natin madidefeat ang Diablo? Paano natin maiwasan ang mga temptation ng Diablo? Paano tayo magtagumpay laban sa Diablo? Mapagtagumpayan natin ang Diablo dahil we are on the winning side. Nasa atin na ang Diyos. And God is the winner of everything. He is the champion of life. So let us trust in God. At kailangan nating magtiwala sa Kanya sa lahat ng circumstances sa ating pong buhay. And yet, before that, kailangan mong siguraduhin na meron ka ng relasyon, personal na relasyon sa Panginoon. Kung wala pa, ito ang gustong sabihin sa iyo, kapatid, kaibigan. Mahal na mahal ka ng Diyos at ayaw kanyang mapunta sa impyerno. And the Bible says we are sinners. Tayo po ay makasalanan. Nang dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. That's why we need to repent from our sins at kailangan natin tanggapin si Jesus na siya po ang nagbayad ng ating kasalanan doon po sa Kalbaryo. Ang kanyang pundugo ay dumanak nang dahil po yun po ang kanyang pinambayad sa ating pong kasalanan. At siya po ay nilibing at pagkatapos 3 araw, siya po ay nabuhay na muli para sa iyo at para sa akin para tayo magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, pag-asa ng kaligtasan. That's why sabi ng Diyos sa lahat ng magtiwala sa Kanya, lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesucristo, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Gusto mo magkaroon ng totoong relasyon sa Panginoon? Why not accept Lord Jesus Christ in your heart today? Tanggapin mo siya. Sabihin mo sa Kanya ng ganito. Manalangin tayo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at ako ay mapaparusahan sa impyerno. Patawad po. Patawarin mo ako. Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Jesus, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagmamahal mo at pagdiligtas mo at pagpapatawad mo. Salamat, Panginoon. Salamat. At mula ngayon, Panginoon, ako'y turuan mo na mamuhay para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang pinipili ko. Hindi po ng karangyaan at kayamanan. Dahil ikaw ang aking Diyos na nakakaalam ng lahat. Maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po patuloy na manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat. Thank you, Lord, for the lesson. We thank you, Lord, for everything. Lord, this is a warning and this is very good for us. Help us and give us that heart to obey. Help us and give us that heart to think about these things and apply them in our lives. Bless also the listeners and all the viewers. Thank you very much, Lord, for their patience. I know, Lord, that you are working in their hearts and in my heart. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless our community. Bless us all. Bless our family. Please protect us from this pandemic. And we are begging you, Lord, to please tanggalin mo na po ang pandemyang ito. Maawa po kayo. Please heal our land. Maraming salamat po sa blessing ng yung salita. Please bless all the birthday celebrants. Please bless all the those who will celebrate the anniversaries today. Maraming salamat po. Please give them more birthdays, good health, peace, and of course, Lord, more celebrations to come. Maraming salamat po, Lord. We give you all the glory. We thank you very much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. So, our time now is 6:30. Nako, maganda pala pag mas maaga para mas marami po tayong matutunan.
Anyway, thank you very much mga kape for your patience. I know you are still there because you love the Word of God and you want to learn from His Word. So, happy birthday sa lahat po ng birthday celebrants. Pangalanan po natin sila, mga kakape. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday kay Hana Isabel Ramos, kay Hana Isabel Ramos, happy birthday. Kay Brother Marcelino Pablo Gutierrez, happy birthday sa'yo. Happy birthday Brother Marcelino Pablo Gutierrez sa Hawaii. Ay kay Sunny Rabang Sir, ang ating po kasamang pulis. Happy birthday Sir Sunny Rabang. Kay Kay De La Cruz, happy birthday. And of course kay Serena Diego Asia, happy birthday. Kay Arjon Tejada, Arjan Tejada, happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Rosemary De La Cruz Galarpes, kay Paul Anthony Luz, kay Sir Paul Anthony Luz na sa Barangay 19, happy birthday sa'yo. Kay Leilani Pascual dyan sa Hawaii, happy birthday sa'yo. Happy birthday kay our very own Kape. Kasama po natin ngayon si Ma'am Imelda Marcos Pagbuyo, happy birthday sa'yo. And of course kay Pastor Rodrigo Boromio, kaibigan po natin, pastor dyan po sa La Paz. Happy birthday Pastor Rodrigo Boromio. God bless you more. Maraming salamat po. Ayan po ha. So happy birthday sa inyo lahat at sa lahat po ng mga mag-anniversaries. Happy birthday po kay Junlyn Pedro. Happy birthday kay Junlyn Pedro. Happy birthday sa iyo. God bless you. Thank you very much Ma'am Deborah Pedro Valdivino. And of course kay Angel Dumlao, kay Nana Ilay. Thank you very much kay Manang Jessie, kay Manang Pasing. And of course kay Mark Hill Calano, dyan po sa Dingras. And of course kay Ma'am Christine Dakutan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Okay, maraming salamat Castro Dorisa Asuncion at sa lahat po ng kasama natin ngayon. And yes, maraming salamat. God bless you all. And yes, kay Uncle Andy Ramos, thank you very much. Michelle Ana Daon Reyes, thank you very much Michelle. Kumusta dyan? Kumusta si Tatay Lolo Santiago? Kumusta mo ako sa kanya ha? At sa inyong lahat. Of course, ating po kapinsan, nandito kami bahay natin. Kasama natin si Cas Margie Aglipay. Maraming salamat Kasin. God bless you. Manang Mirna Munoz, thank you very much Manang Mirna. At tutuloy tayo lahat. Manong Franklin Simeon Santos, ayan, thank you very much Manong Franklin. God bless you. Manang Charles Bondoviera Espicio, thank you very much. Sainalin Quinto Alonso, Shainalin, ang ating pong SK Kagawad, maraming salamat. Shainalin Quinto Alonso, maraming salamat. And of course kay Ate Mercy Ragasa, lahat po ng Alonso families, kay Kapitan Jerry Corpus Alonso, of course kay Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie Tapawan, maraming salamat. At kay siyempre kay Ate Daling, kay Ate Minda nandiyan kasama nila. Maraming salamat po. At kay Mano Johnson, kay Neil, kay Naslin, lahat kay John, God bless you. Manang Mercy, and of course kay Auntie Ason, kay Auntie Uncle June. Maraming salamat. Marisa Marcelo ako, maraming salamat. Thank you very much Manang. And of course kay Brother Lino, Marcelino, Pablo Gutierrez, happy birthday sa'yo. Catherine Ramis Kalisa pong pipi, nandyan po sa Hawaii, thank you very much. And of course kay Ma'am Bilmalin Sagid Agpawal de Gruyter dyan po sa Netherlands. Maraming salamat po ma'am. Salamat kay Stephanie Almasan dyan sa Texas. God bless you. And even Sir Bongbong Almasan, maraming salamat. Kas Jenny Rosalie Abelo Maningas, thank you very much. God bless you. And yes, Ma'am Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat. Ma'am Anita Domingo Alonso, Sir Edward Holiwick, maraming salamat po. Kay Krami, of course kay Sir Benz Alpabra Carla, kay Karil M. Gamyao, and of course kay Sir Radia Sanwani, Mary Joy Sabunod Benoro, maraming salamat. Of course Shake Baby, maraming salamat sa Shake. Okay, Primrose Manglalan, kumusta ka na? Ayos ka na, thank you very much. Sister Primrose, God bless you. Ingat ka palagi. Francis Valencia, maraming salamat. And just kay Constantine Peace M. Espino, maraming salamat. Kay Pastor Edgar Generic Asuncion, sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Maraming salamat. Sir Garo Pascual Andy, ang kasama po natin yan sa Soko PNP. Sam Chuy, maraming salamat. Thank you very much sir. Sir Sam Chuy, kung hindi ako nagkamali, siya po ay isang pulis. At maraming salamat po Sir Sam.
And of course, siya po yata ang anak ni Sir Cas Eugene Somera Asuncion dyan po sa Toronto, Canada. Maraming salamat. Thank you very much, Cas Eugene Somera Asuncion. God bless you. God is good all the time. Maraming salamat. Sa lahat ng mga kasama natin ngayon, maraming salamat po sa mga invitation, sa mga nag-share. Maraming salamat. God bless you. Okay, ang oras po natin ay 6:36. Of course, panahon na para magpaalam po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, si Yapu, maraming salamat. And of course, sa lahat na kasama natin ngayon, kay Manang Nenita Hernando dyan sa Hawaii. Okay, again, happy birthday. God bless you all. Maraming salamat. Okay, ito po yung lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng. Nandito po kayo, nakikinig kayo sa ating Morning Coffee Devotion. Maraming salamat. Tandaan po natin sa lahat po ng sitwasyon sa ating buhay, mapanegatibo, positibo, huwag po kalimutan, unahin po natin ng Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGOs, respect the frontliners, share your blessings. Thank you very much, Ma'am Emerita. God bless you po at lahat po tayo. Okay? So, tandaan po natin to. Let us pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.